Nandito ako ngayon sa Japantown at magdi-dinner. Hinihintay ko lang yung order ko. Naka-order na ako. Tingnan niyo yung itsura ng lugar. Diba? Cute lang siya. Hindi siya ganun kalakihang lugar. Diba? Right. Ayan. Happy. Sorry, I have to mute this part or some part because there's a music inside the restaurant. They're playing a music and I don't want to get copyrighted. So just being careful. Again, sorry. After akong bigyan ng hot tea, ito dumating na yung order. Hindi nagtagal, siguro I would say more than 5 minutes dumating na yung in-order ko, yung malaking bowl ng may rice sa ilalim, tapos may beef at saka may yung chocolate eel, unagi, tapos meron din akong isang plate ng mixed tempura, may shrimp, may broccoli, may sweet potato and zucchini, and then yung sausawan. At ang laki ng portion. Buti pala tinanong ko yung babae dahil 3 yung tinuturo kong gusto ko. Kaya pala sabi niya, "Are you sure?" Sabi ko, "Yeah, why?" Sabi niya, "That's a lot." Sabi niya, kung pwede daw siyang mag-suggest na kapareho din, parang somewhat kapareho nung gusto ko. Yun nga, yung tempura gusto ko isang plate dapat kasi ang kapartner niya is like yung parang isa pang may magkakasamang pagkain. Sabi niya, kumuha ka nitong bowl na ito, yung dahil nandyan din yung gusto mong unagi, yung eel, and then yung parang bulgogi beef sa ibabaw, plus may rice sa ilalim, and then i-separate mo na lang appetizer yung mix tempura, which is good kasi nung dumating, tama lang, pero hindi ko pa rin naubos yun. Pinilit ko lang ubusin yung tempura dahil talagang ang tagal ko nang nag-craving sa tempura. I think it's almost a year akong nag-crave na hindi ako makapunta-punta sa Japantown dahil laging busy sa mga appointments at kung ano pang mga errands at important matters. So finally nung naka-order ako ng tempura, OMG, talagang yun ang unang kinain ko. Ubos. And then yung rice tinikman ko lang at saka yung topping sa ibabaw, ang sarap. Ang sarap ng lasa ng beef plus yung unagi. Very tender and savory. Ang sarap talaga. Pero hindi ko nga naubos dahil busog na ako. Tapos uminom pa ako ng 2 cup ng hot tea. So, tinugo ko na lang. Maganda naman yung place, yung ambience. Pagkatapos, yun nga lang yung music. Medyo malakas. Hindi pwedeng hindi ko i-mute. Kaya, kailangan ko tuloy i-dub. Sayang yung talagang actual conversation plus yung binabalikan ka sa table. Syempre, yung mga little conversations na sana very natural dito sa video. Wala ang dami ko ng video na hindi ko alam na ano pala copyright dahil sa mga background na music na kahit medyo mahina itong mga nagka-copyright masyadong dupang sa hindi nila pinaghirapan yung video, hindi sila nag-effort, hindi sila nagbayad ng mga kinain ko at mga pinuntahan ko at kung ano-ano pa, plus yung gasolina sa pamasahe and everything, tas sila ang makikinabang if ever ma-monetize, diba? It's not fair. Ikaw yung nagpapakahirap, tas sila ang makikinabang. Kahit naglagay ka pa nung disclaimer, hindi nila ino-honor talaga ang mga dupang hid-hid ganid sa lapi. Mayayaman na yung mga yan pero mga corporation na yan, company na yan, diba? Tapos talagang they're benefiting from small people. Talagang that's how the rich get richer and the poor gets poorer, ika nga, diba? But anyway, just to be on the safe side, i-mute na lang and then mag-dub na lang or mag-voice over para at least sa'yo yung yung views at saka yung wala silang dito, whatever or makiklaim. But anyway, overall, tong Japanese restaurant na pinuntahan ko, good portion ng food, good service, napakababait, napakagagalang, very clean, very spacious yung room mo, may kanya-kanyang division, walang pakialaman, at hindi nila ipinagbabawal na mag-video vlog ka. Kahit naririnig lang nagsasalita ako, hindi ko nga lang alam na parang hindi ko masyado napansin muna yung music, kaya nagsasalita ako. And then, ngayon pinanood ko, na-realize ko may music, kaya I needed to mute
a huge part of this video. Pero at least nakikita nyo naman yung, yung video, yung kung anong content ng video. Kaya pinapaliwanag ko. But anyway, talagang favorite ko ang Japanese food. Napakatagal ko nang kumakain ng Japanese food sa iba't ibang Japanese restaurant all over the Bay Area. And also Japantown is the best place to go to, of course it's Japan, Japantown. That's the keyword, Japan. Japan food, Japanese food, then you go to a place like this, Japantown. Tsaka talagang ang settings, ang plating at ang portion ng food worth of your money. At pag lunchtime, meron sila mga specials like 50% off ng actual price kapag tapos na yung lunch. Mas mahal kasi pagka like almost going dinner na. Yun yung time na nagpunta ako. So overall tong kinain ko with tip, I think 18%, naka 40 or 40 something dollars. Not bad, dahil ang laki ng mga portion Plus the service is really nice. Nung paglabas ko pa nga sabi ko nag-Japanese ako ng konti, kasama na doon yung good night. Tapos sabi niya, oh sorry, I don't understand. Sabi ko, huh? How come you don't understand? You're Japanese, right? Because she looks like Japanese. She said, no, I'm Thailand. So I said, okay, I'm so sorry, guminasay. Sabi kong ganun. Sabi ko na lang, sawadikup. The food is like aroy makmak. Sabi kong ganun. Sabi ko, thank you, the food is really good. Tapos nung ngumiti siya, sabi ko, bye, I'll see you next time. Nakailang kain na rin ako dito sa itong restaurant na to at saka yung mga kalapit na restaurant like yung Benihana, Nandeya, yung ganyan. Talagang addicted ako sa Japanese food. Kanina bago ako kumain dito, ang unang nung pagbaba ko ng Japantown, pagpasok ko pa lang sa Hope Plaza, ang pinuntahan ko kaagad yung west side kasi west and east yan Yung west side ang pinuntahan ko. The whole building is pag-aari yata ng Kinokuniya building. Tapos ang pinuntahan ko Kaiko. Bumili ka agad ako ng matcha na may mga mochi. Nagpa-extra mochi pa nga ako kaya ang binayaran ko $9 something. Binigyan pa ako ng extra mochi. Instead na like 2, 4, 6 lang naging 9 mochi. Plus may red bean paste sa gilid. At napaka-thick, creamy and delicious nung matcha na soft serve. Na-enjoy ko yun. Kaso yung area na inuupuan ko, wala na doon yung malaking parang yung version nung nakikitang sikat na parang Japanese house sa Japan. Nandun sa center yun nung parang food court dati. Tas ngayon wala na. But anyway, ilalagay ko yung pictures up sa dulo ng ng video na makikita niyo yung sinasabi kong parang Japanese house kung saan ako nagpa-picture in front of it. Ngayon wala na yun, puro table and chairs na lang, which is sad kasi parang isa yun sa pinupuntahan doon dinadayo ng mga tourist para magpa-picture din. Kasi ang ganda yun yung talagang pinupuntahan sa Japan Yung mga talagang Japan lover at nakapunta na sa Japan, they know what I'm talking about. I just can't remember the name of that it's a house na parang up the hill tapos may mga bato na nakapaligid yung parang pader, recrap ganon. Tapos ginawa nilang parang miniature yun, nilagay nila dito sa Japantown sa may food court. Tinanggal na. I don't know why. Isa yun sa napakagandang pinupuntahan ko diyan sa Japantown But anyway, here you can see talagang super enjoy ko yung food kain at talagang super kinere ko na chopstick. Hindi ako masyadong bihasa sa chopstick, although napakatagal ko nang nagtatry gumamit ng chopstick. Hindi ko na ubos, sobrang dami ng pagkain nilang yung portion ng serving ng food nila. Ayan Thank you. Kaya ito-to-go ko na lang. Sayang naman yan, halos one third lang yung nakain ko sa bowl ng unagi rice bowl na may beef at saka unagi, yung eel, and then yung miso soup. Ang naubos ko yung yung nandito kanina, yung tempura, mixed tempura plate. So iuwi ko yan, kakainin ko yan later on tonight. Ito yung bills ko. Alright, ano ko muna to. Lalagay ko sa box.
See, nakita nyo na kung bakit kailangan kong i-mute yung sound ng original sound ng video na to. Kasi ang lakas ng usapan ng mga ibang patrons plus yung radio station ng restaurant, ang lakas ng sound system nila. So, ang sakit sa tenga habang nagsasalita ka, kinakalaban nung volume, yung volume ng boses mo. So, mabuti nang idabing na lang yung ibang part. Dami ko pang naiuwi. Good for ano pa to? Pwede pa tong almusal. Nandito ako sa Hope Plaza ng San Francisco, Japantown. Batang nagpapalaho, ang lakas umiyak. Grabe. Oh my goodness. That kid. Kanina pa siya umiiyak, nagpapalahaw. Itong batang sakit sa ulo ng iyak niya. Ito yung bagong nagbukas nung last month na nandito ako na ang pila parang may rally sa EDSA. Ganon kadami ang gustong makatikim ng kanilang bagong product, which I'm one of those people that time. I think I waited an hour and a half or close to, I don't know. I lost track of the time. It was that long. Dito ang madalas kong puntahan kapag nagki-craving ako ng Japanese food. Kanina, pagdating ko dito ako kumain sa Osakaya. Tapos, kanina pagdating ko dito, ang unang kinain ko yung kaiko, yung matcha na nasa cup, tapos may mga mochi balls sa ibabaw at saka red bean sa side, isang scoop. At ang bait nung Japanese na employee, extra $, binigyan niya ako ng 6 na extra mochi balls. So nagkaroon, instead na 2 lang sa ibabaw, 9 na mochi balls ang nandoon. Wow, nasulit ko talaga. Gaganda ng mga paintings, oh. Diba? Ito naman sa Izumi Sushi dito, yung rotating na parang train. Ayan o, ganun o. Ayun, diba? Rotating na train na mga sushi. Ito, mga ganyan. Hanggang dun yan sa loob. Magkadugtong yan. Paikot lang yan. Paganon ka sa loob, paganon, then paikot. May para siyang maliit na bridge. And then sa kabila, nandun yung favorite kong bilihan ng takoyaki. Ano to? Kinokuniya pumasok ako sa Kinokuniya building. Yeah, Kinokuniya. Parang koko. Kinokuniya building. Yeah. Punta nga tayo doon. Ito, Benihana. Dito naman, kailangan mag-iintay ka pa. Mag-iintay ka pa ng ilang kasama mo sa isang table kung saan nagluluto yung waiter, right? Or yung host, I should say. It's much more appropriate. Host na chef. Na kung 2 lang kayo, natatagalan kayo kasi it's by the group. They go by group. So you have to wait for other people to go inside. Ito pa isa pa, Nandeya. Nakakain na rin ako ng shabu-shabu dyan. Ito yung kinuha kong shabu-shabu dito. Somewhere in here. Basta it's like a huge bowl na talagang ang daming laman. Look at that. Diba? Mga bento box nila. Ayan. Ganda ng mga ilaw nila, no? Talagang feeling mo nasa Japan ka na talaga. Kaya tawag dito someday, I'm claiming it. It's long overdue. I need to go to Japan. Because nag-stop over lang ako doon nung isang beses sa mga uwi. Ayun ang Benihana o ganyan. Yan yung sinasabi ko.
Yung table na yan, dyan magluluto sa gitna yung chef or yung host nyo na chef. Tapos lahat kayo paupo na ganon. Hindi ka pwedeng umupo kung dalawa, dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 tao sabay-sabay kayo. So kung dalawa lang kayo, maghintay pa kayo ng 6, 7, 8 6 more people. Yan, ganyan. Nakakain na ako mga ilang beses dyan. Ew, look at those cats. Look at those cats. Cute. Ooh. Ito yung kinain ko kanina. Oh, ayan. Mixed tempura. Ito bento box eh. Tapos favorite ko rin yung udon. Ayan, udon. Ito trinay ko to, tong soba. Hindi ko gusto kasi iba yung nai-imagine ko sa kinakain ko. Hindi ko nasasabihin kasi it's food. Hindi ko kayo gustong i-gross out. Yan, yung kulay brown. Yung kulay niya, ano siya eh, parang earthy ang color niya. Ooh, this one looks good. That one right there, spicy ramen. Well, hindi naman sa pag-ano, na-try ko na, tagal ko nang kumakain kasi ng Japanese food. 17 pa lang ako. Isa na ang Japanese food sa favorite ko at saka Thai food, any Asian food. But on top of that, ang gusto ko talaga sa mga Asian food, siyempre Filipino food, Thai food, Japanese, what else? Vietnamese. Tapos yung Malaysian, yan. Gusto ko kasi mga spicy. Anyway, 17 pa lang ako kumakain na ako na. Hanggang ngayon 48 years old na ako, oh, di ba? Kaya dapat yata sa Japan ako nakatira eh. Ang cute ng mga flower, oh. Cherry blossoms. Eto, bilihan to ng mga chocolate, mga mochi, ayan oh, mga ganun oh. Ayan oh. Mga ganyan. Tsaka dito may mga sample sila, kaya kung gusto mong bilhin, pwede mong isample muna para alam mo kung ano yung binibili mo. Ito West Mall, West and East Mall yan, magkabilaan yan. Ito yung West, tapos yung nandoon yung isa, yung East. Ito, paborito ko rin yan, Andersen Cafe. One morning nagpunta ako rito nung as soon as they open up, itong unang pinuntahan ko. Ako dyan, matcha latte at saka pastry ako dyan. Danish pastry. Tapos doon naman yung paborito kong bilihan ng mga skincare product. And then may bagong bukas dito, itong pink tea shop, pink tea. May bago nga rin palang bukas dito na what you call it, may bagong bukas na Japanese right there. See, nung pumunta ako rito last month para doon sa nagbukas na yung matcha place, doon yun sa kabilang side. Doon naman yung takoyaki. Anyway, sarado pa yan. Parang mag-o-opening pa lang soon. No? Bukas na ngayon, no? Ang cute niya lang, no? Parang tinan mo, nandito lang, pupunta ka lang sa dulo, tapos uupo ka doon, then ayan na, sushi bar. And then inom-inom kayo mga sake. Ayan. Mga what you call this, boutique. Kung ano-ano dito, mga ganyan, mga figure na mga action figure. Tapos yan, may cute ditong bilihan ng mga accessories. Ito mga ganyan, no, apparels, mga toys, action figure, may mga samurai din sila dyan. Tapos dito pinasok ko yan last month, ang cute na mga item nila dyan, mga accessories, gaganda. Ito yung arcade na hindi naman ako manalo-nalo, nauubos lang yung pera ko. Ayan o, di ba? May mga band clips sila o. Ito dito yung crepe. Pumunta kami dito many years ago with my kumare and my goddaughter. We ate here before. Probably I would say 10 years ago. They used to have a table over here, like a lot of tables in front of their shop. But since nag-pandemic, so they changed the how to say it, yung ayos. Ayan, may Korean din dito na mga beauty products. Then you build your own accessory. Kaya ayun, a Vivid Workshop. When you go there, you choose all your beads and stuff, and then you make your own accessories. Diba? Ang cool. Very neat. Ayan. Diba mga boba? Ang cute oh.
Mga huggables, sarap kasama yan sa bed or sa living room sofa. Mga boba. Ito yung takoyaki, sarado na sila. May mochi donut din sila dyan. Dito yung takoyaki, dito yung mochi donut. Hapon na eh, mag-aalas 7 na yata or past 7 na, kaya nagsara na yung mga shop. Pero itong buong building, alas 2 na madaling araw to bago magsara. Yan, dyan yung sinasabi kong gagawa ka ng mga sarili mong accessories. Ayan yung sinasabi kong bilihan ng mga cosmetics. Tapos, ayan. Ito yung Yepang, yan, at saka yung kasunod. Paikot lang naman to eh. Paikot lang. West and East Mall. Nagsara na yung yung bilihan ng mga alahas. Diba? Cute. At least naikot natin, diba? Para na rin kayong nakapasyal dito. Tapos, kung ito, pag binuksan mo, ito yung West Mall. And I think that's the East Mall on across. But right now, they put a fence so you can't cross over. I don't know why. I think it's under renovation. Yeah, it is, I think. And then yung pagoda right there. Ayan. And it looks pretty right because all the trees of the cherry blossoms, they all have flowers now. Last time I was here, they're just tree with no flowers, not even leaves. Now they're all sprung blossoms. Gorgeous, right? Ay, sayang. May fence. I would love to go underneath the cherry blossom trees and then walk around the pagoda. Kaso may harang, bummer. There's a fence right now. Ayan, buo yan. Marami mga restaurant dyan sa labas. That's gonna be another video. Ayan, buo yan. Lahat, puro restaurant yan. Iba-iba. Yes. And Daiso pala nandyan sa East Mall. Ayan o, East Mall, Daiso. Okay. At least nakita natin yung cherry blossom at saka yung pagoda. Diba? Wala, hinahawakan ko lang ng kamay ko yung cellphone ko eh. Wala akong yung stick or yung pwedeng ganyan na tripod. Wala pa ako nun. So for now, we can only go to this side. Japan Town Center, West Mall, East Mall. Gusto ko sanang pumunta sa Daiso, magtingin-tingin, but I can't. I don't wanna like go all the way around. Medyo malamig. It would have been easy if there's no fence. I could just cross all the way down to go to Daiso. I don't want to go around. And then if I want to go to the other side, there's a stair behind that wall, that tile, the brownish tile. That door, there's a stair behind it. That's an short, easy access to the street. Geary Street. Then I could just cross the street, and then there's another square, like where Safeway at and KFC, I guess, or Popeyes. There's a bunch of stores over there too, but sarado. So let's go back inside. It's kind of cold out here. Cute, huh? Alright, you guys, dito ko muna puputulin tong video. Medyo mahaba-haba na ang video natin, baka napapagod na kayong manood, pero I hope nagustuhan nyo yung video at na-entertain kayo. I tried my best. So I'll see you on the next vlog, next video, and thank you for watching, and I appreciate your time, and I hope if you haven't subscribed to my channel yet, please do subscribe. I really appreciate it, and like,
hit like button and the notification bell as well, so you'll be updated on my future vlogs. And if you have any suggestion or leave your thoughts below on the comment section. So I always read it. Believe me, I read everything. I replied back on everyone. I don't leave out anyone because I don't believe in favoritism. I don't like favoritism personally. So I give everyone, each and every one of people that leave their comments, I answered it back individually. No copy paste. I make sure that every response are personal. Like I really thought it all out. So that's how I do it. But anyway, thank you very much, and I hope you're all safe out there. Take care, God bless, and I'll see you on the next vlog. Alright, thank you so much. Bye you all for now, and I'll see you on the next one. Oops, di pa pala tapos. Sorry. Itodo na natin. Gawin na natin at least half an hour para kumpleto yung punta natin dito sa Japantown. Marami pa nga tong footages, hindi ko na isinama dahil masakit sa ulo manood ng mahaba. I know that how it feels, believe me. But I just wanna make it more, parang precise, concise, or yung kumpleto Ricardo's. Hopefully, na-enjoy nyo to. Salamat uli sa panunood at hopefully someday makapunta rin kayo dito para ma-experience nyo to first hand. I'm pretty sure you're gonna have an awesome time here in Japantown, Hope Plaza, dito ito sa Bay Area, San Francisco. Claim it, guys. Mind over matter, the power of mind. Alam natin yan. Dito yung kadugtong ng mall. Doon ako nang galing, lumabas ako sa tunnel na yan, top corridor. Ito yung malaking bookstore dito. Dito nyo mahanap lahat ng mga reading materials in Japanese na gusto nyo. Napakalaki ng ano na yan, ng bookstore Kinokuniya. Kasi the whole building, like I think ang may-ari or ang pangalan Kinokuniya building. Andito yan, marami mga arcade, bookstore, restaurant, may creperie over there, and then mga iba't ibang Japanese restaurants. Alright. Tapos merong hagdanan pababa. Marami ring bilihan dyan ng mga kung ano-ano. May masarap na mochi place dyan. Sa baba ako kumain nung matcha na may mochi balls, yung Kaiko. Let's see the crepe store. Ayan. May dalawang crepe store dito sa Japantown. Mayroon isa sa baba, yung pinakita ko kanina, and ito yung pangalawa dito, ito sa itaas, sa second floor. That's the name, Sophie's Crepe. Yakitori Edomasa. Udon Mugiso. Marufuku Ramen. Ang puntahan ng mga taong marurupok. Marufuku Ramen. Alright. Ayan, nakalabas na ako ng Kinokuniya building. Ayan, sinasabi kong oras nila, Kinokuniya Mall, open to the public every day, Monday to Sunday, 10 a.m. to 2 a.m. Mall hours, merchant hours vary. So yung mall is 10 to 2 a.m. Pero yung mga merchant sa loob, it varies. So may magsasara na maaga, may mag-stay up ng late. So don't expect na every stores inside will still be open even if it's late, because the merchants hour it varies. And then ayun, may malaking dyan, pan, abaniko. Tapos yung naman, may malaking dyan, Korean or Japanese
supermarket. Ayun, Nijiya Market. Very interesting din yung mga items nila dyan. And then if you walk further, well, that's Hope Plaza on the other side, and from over here all the way down, and you turn around the left corner all the way down, I think the Kabuki AMC Theater. Tapos the bridge, yan, dyan kayo dadaan, yung ano yan, overpass from there. Yan. Cute din magpicture dyan, nakikita nyo yung mga lamp sa mga poste. Yan, ang ganda, no? Malamig ang weather. Ayan. The Japanese Pamaypay Kinokuniya Building. Nung una kong makita yung pangalan na yan, Kinokuniya Building, tawa ko ng tawa. Sabi ko, Kinokuniya Building, para ka namang I don't wanna, yung intrusive thought ko, ayokong, I don't wanna say it out loud, yung intrusive thought ko about the other like, I'm trying to poke fun about the name, but I don't wanna do it. Very intrusive ang thought, so let's just keep it to myself. Anyway, I had an awesome time here in Japantown. Uy, Diyos ko, na-miss ko yung oras. Wala na. Maghintay na naman ako ng mga at least a few minutes to pass. Ito, ayan o, 38 Rapid Geary. Yan ang sinakyan ko from Powell Street downtown, at dito ako bumaba. Pag ang babaan yan, ayun, AMC Kabuki Theater. Diyan ang pinaka-stop ng bus na yan para makapunta ka dito. Pero ayun, may stop din doon. Doon ako bumaba. Na-miss ko yung isa doon eh. So dito ako bumaba. Pag gusto ko naman pumunta sa Safeway, may ano dyan, Panda Express, Papay, Safeway dyan. Diyan din ako dati nagre-rent way back in the 90s. Mayroon dyan Blockbuster Video. Yan. During the early 90s, kasi doon ako nakatira sa looban, sa McAllister Street. So walking distance lang, right? Wala pang ano, tatawid pa lang. Alright, you guys. Ayan, tatawid na. Yun naman yung tunnel pababa. Punta doon. Oh, at least dito din naman, oh, like 40 seconds. Sa iba, my goodness, 15 lang eh. Ang bilis-bilis. At least dito 40 seconds. Ay, ayan na yung bus ticket. Buti nakahabol sa bus. Ang ginaw pa naman sa labas. Ang bait ng driver. Umaarangkada na siya. Nag-stop pa siya para lang pasakayin kami ng babae at saka ako. Or else medyo matagal yung paghihintay. Ang lamig ng weather sa labas. So, nakasakay na ako ng bus. Pabalik ng Powell Street. Alright. Again, thank you for watching this video. I appreciate your time, guys. Take care and God bless to us all. Until the next time.